Kabanata 1601. Nang marinig niya ang mga sigaw ni Sean ay inakala niyang si Gavin at si Zachary ay inaabuso, at nawalan siya ng pag-aalinlangan. Galit na galit siya, paano kaya ang matandang geezer na iyon na si Jeremias? Ay patong ang iyong mga kamay sa mga bata. Hindi ko siya patatawarin. Pumunta tayo doon. Nangangahas silang abusuhin ang ating mga kabataang amo. Kailangan nating pumasok. Kami hindi maaaring tumayo at panoorin ang mga ito na binubugbog. Pakinggan mo na lang kung gaano kalungkot ang kanilang mga sigaw ay. Hindi ko maaari ang pang-aabuso na dinanas nila. Mr. Bailey, ayaw-ayaw pumasok at isave ang mga ito. Maaari tayong maging mas bilang, ngunit hindi tayo natatakot. Kung tayo ay, baka mas mahirapan pa ang mga kabataan sa pag-aaral. Nagpadala kami ng signal, pero hindi sumagot ang mga young masters. Ito ay lumilitaw na sila ay pinigilan. Tumawag ako ng mga reinforcement mula sa base sa kanan ngayon. Hindi nila kami mabuli dahil lang sa iniisip nila na kulang kami sa tauhan. Kailangan nating iligtas ang dalawang batang amo sa lalong madaling panahon. Kung sina Mr. at Mrs. Graham ay malalaman ito, tiyak na malalaman nila maging malungkot. Lahat ay kumilos at nagmamaneho ng kotse patungo sa tirahan ni Hoffman. Habang papalapit sila ay nagmamadali si Sean. Mag-ingat kayo, lahat. Papasok na tayo. Hindi niya kailanman gagawin umupo ka lang at wala kang ginagawa. Kung kinakailangan, haharapin niya si Jeremias ng direkta. Nakita ng mga gwardya sa pasukan ng isang sasakyan na sumusugod papunta sa kanila. Agad nilang itinaas ang harang at nagbigay ng babala. Sino ang naruroon? Itigil ang kotse, o mag-shoot tayo. Ang mga baril ay nakatutok sa mga bagong dating. Akala ng mga bodyguard ay nakikipag-ugnayan sila sa mga terorista. Tapos na ang mga katanungan at handa na sila upang hilahin ang mga trigger sa anumang segundo. Ibinaba ni Sean ang bintana ng kotse, sumigaw sa galit, ibigay mo ang aming mga batang guro. Nagpalitan ng tingin ang mga gwardya. Nandito ba sila para iligtas ang mga bata? Pigilan sila. Sa utos ng kapitan, ang mga gwardya mabilis na pinalibutan ang mga bagong dating. Sinimulan nilang barilin si Sean at ang iba pa, na nakatuon sa mga gulong. Dam ito, sinubukan ni Sean na kontrolin ang kotse, ngunit hindi ko maiwasang ma-accident. Sa isang tahimik na gabi, isang biglaang kaguluhan ang bumasag sa katahimikan, na ikinagulat ni Gideon. Maging si Zachary ay hindi alam kung ano ang nangyari at sandaling nagyayelo sa lugar. Nagsumpa si Gavin sa loob, tiyak na narinig ng mga bodyguard umiiyak sila at ngayon ay nag-aalala sila. Tinawagan ni Gideon ang mga gwardya sa pintuan, at nagtanong, ano ang magpatuloy? Nang marinig niya ang ulat mula sa pasukan, nakakunot ang noo ni Gideon sa pag-aalala. Sinabi niya, iligtas mo muna sila. Mag-ingat ka na lang na huwag mong saktan ang sinuman. Napatingin si Gavin kay Gideon at nagtanong, Mr. Bailey. Sinulyapan ni Gideon ang mga bata at ipinaliwanag, dumating sila sa pagtingin para sa iyo. Bigla na lang silang nag-aaway kaya nagdulot ito ng kaguluhan. Nasaktan ba si Mr. Bailey at ang iba pa? Kailangan kong suriin sa kanila. Mabilis na bumaba sa kama si Zachary at tumakbo papunta sa pintuan Gavin. O mahal, huwag kang tumakbo. Hayaan mo munang suriin ka ng doktor upang suriin ang iyong kalagayan. Si Gideon, sa kanyang pagkabalisa, ay nagmamadali sa pagsunod sa mga bata na may ang doktor. Lahat sila ay magaling sa pag-aaral, ngunit hindi nila maabyutin ang liksi ng mga bata. Ang tanging magagawa lang nila ay habulin sila. Si Gideon, na mas matanda na, ay iniwan panteng mabigat. Mga boss, huwag po kayong mag-alala. Papasukin ko sila. Sila dapat ay hindi nasaktan. Sumigaw si Gideon mula sa likuran, ngunit hindi siya. Pinansin ni Gavin at Zachary. Sa pag-aakalang ang iba ay hindi makahabol kasama nila, determinado si Gavin at Zachary na pumunta sa pasukan at tingnan kung sino man sa mga bodyguard ang nasugatan. Bilisan mo, itigil mo na sila. Lumabas si Gideon sa pintuan at agad na inutusan niya ang mga gwardya ng mansyon na pigilan ang dalawang bata. Sandaling nakalimutan ni Gavin at Zachary ang mga gwardya na nakatayo sa labas. Nang makalabas na sila ng pinto, agad silang nahuli. Umalis na tayo. Palayain mo ako. Nahirapan sina Zachary at Gavin, nagtantrim, at kinagat pa ang mga nang-agaw sa kanila. Sa kabila ng kanilang desperadong pagsisikap, hindi nila napigilan ang pag-alis pagkakahawak ng mga gwardya. Napakaliit ng mga ito at hindi katumbas ng mas malaking sukat ng mga gwardya. Maging banayad, huwag mo silang saktan. Nagpaalala si Gideon, nag-aalala mabigat. Tunay na inaalagaan niya ang dalawang bata.
Bumaba ka na agad at hayaang magpasuri sa iyo ang doktor. Dr. Xanthus, suriin mo na lang agad. Hindi na natin kayang mag-alala. Sa gayon, muling dinala sina Gavin at Zachary sa mansyon. Kabanata 1602. Masakit ba dito? Tanong ni Edmund, habang pinagmamasdan si Zachary pagpapahayag habang isinasagawa ang pagsusuri. Matapos ang matinding pakikibaka, si Zachary ay basang-basa sa pawis, mahigpit na nag-iinit at nag-iinit pa ng mga gwardya. Hindi ako komportable kahit saan. Hinawakan niya ang kanyang mga lobby, nagsasalita sa mahinang at kaawa-awang paraan. Nang makita kung gaano kabilis tumakbo si Zachary kanina, una ay nagsalita si Edmund, akala ko okay lang si Zachary. Ngunit ngayon, hindi na siya sigurado. Kailan ka ba nagsimulang makaranas ng pananakit ng tiyan? Kinakalkala ni Gideon ang oras at sinagot ang tanong ni Edmund, ilang minuto lang bago kita tinawagan, mga 10 minuto na ang nakararaan. Nagsimula ang sakit, bigla na lang nag-iinit ang ulo ko. Dahan-daang hinawakan ni Edmund ang lugar sa tabi ng tiyan ni Zachary at naramdaman niya si Zachary nanginginig. Medyo nalungkot si Zachary, pero matapang pa rin ang mukha niya. Bigla siyang tumayo at nagsimulang humihikbi. Dr. Xanthus, bigyan mo siya agad ng gamot o bigyan mo siya ng injection. Hindi ko matiis na makita siya sa ganoong kalungkutan. Ang nag-aalala na ekspresyon ni Gideon, na tila lubos na totoo, nalilito si Edmund. Gideon, sino ang dalawang batang ito? Kamag-anak ba sila ng sa iyo? Tapusin ko na ang exam ko. Masyado pang maaga para magsalita ngayon. Nagtatanong si Edmund habang sabay-sabay na inilalabas ang kanyang medikal na kagamitan. Sinenyasan niya ang mga gwardya na panatilihing matatag si Zachary ayon sa gusto niya magsagawa ng pagsusuri sa maliit na bata. Tumigil ka na sa pagtatanong at bilisan mo na ang check-up. Ang problema ng bata ang mahalaga ngayon. Si Gideon ay nakatayo sa lahat ng oras. Katatapos lang ng pag-aaral inspection, pinapasok si Sean at ang kanyang grupo. Mr. Bailey, mahigpit na nahirapan si Gavin na makalaya, hinawakan niya ang kamay at tumakbo papunta kay Sean. Gavin, okay ka lang ba? Nang makita niyang maayos na si Gavin, agad na hinanap ni Sean si Zachary. Ano tungkol kay Zachary? Nasaktan ba si Zachary? Kung si Gavin ay maayos, pagkatapos ay dapat na ito ay si Zachary na umiiyak ng napakalungkot ngayon. Nang makita niyang nanonood ang mga gwardya sa malapit, natagpuan ni Gavin na hindi ito nararapat upang ipaliwanag kay Sean na sinadya ni Zachary ang dahilan ng nangyari. Mr. Bailey, sigaw ni Zachary sa isang nakakaawa na ungol. Dumating na talaga si Mr. Bailey. Bumilis ang tibok ng puso ni Sean habang nakatingin sa kanya. Nakita niya si Zachary na nakapikit sa pamamagitan ng mga gwardya, hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila sa kanya. Sa isang iglap, lumapit siya sa kanyang mga gwardya, nagmamadaling lumapit at itinulak ang gwardya na hinawakan niya si Zachary palayo. Ano ang ginagawa mo? Binabalaan kita. Kung ikaw, kahit isang daliri mo na lang ang babayaran mo, babayaran ko na lang ang buhay mo. Ang mga pinigilan na bodyguard ay naglunsad din ng kanilang mga pag-atake ng sabay-sabay, agad na nahulog sa kaguluhan ng eksena. Tumigil ka, kayong lahat, ipagpatuloy ninyo ang inyong mga pagkilos. Tumatahol si Gideon, kontrolin ang sitwasyon. Mabilis na iniligtas ni Sean sina Zachary at Gavin, isang malamig na kislap na kumikislap sa kanyang mga mata. Sa tingin mo, ang pamilya ni Hoffman, ay walang sino man ang aming pamilya upang manindigan sa iyong pang-aabuso. Masyado ka nang nag-aaway, nag-aalaga ka pa ng bata. Ikaw ay tunay na kasuklam-suklam. Nakilala ni Gideon si Sean at mabilis na ipinaliwanag, mali ang pagkaunawa mo, Mr. Bailey. Pinag-aaralan lang namin ang kalusugan ng binata. Mr. Bailey, tinatreto lang nila si Zachary karamdaman. Nang makita na hindi tumigil ang lahat sa pag-aaway, agad na ipinaliwanag ni Gavin, sabi nga ni Sarah, kung ganito ang mangyayari sa buhay nila, mawawala na sila ng pag-asa, disadvantage. Sa paggamot sa kanyang karamdaman, hinayla ni Sean si Zachary palapit at nag-aalala, nagtanong, Zachary, hindi ka ba komportable kahit saan? Sinulyapan ni Zachary si Sean, at kinurot siya. Ayos lang ako. Hindi na napigilan ni Sean ang pag-aaklas ng binata, at galit na galit siya at sumigaw, may nag-aaway ba sa iyo? May binigay ba sila sa iyo kumain? Turuan mo sila ng leksyon. Huwag mong isipin iyan dahil lamang sa pamilya Hoffman nasa kapangyarihan ka, kaya mong kumilos ng walang kahihinatnan. Humawak ka. Inutusan ni Gideon ang mga gwardya na tumigil. Mr. Hay, wala kaming ginawa sa binata. Hindi siya maayos, at sinusuri lang namin siya.
Ang mga gwardya mula sa pamilya Hoffman ay tumigil sa kanilang mga aksyon, ngunit ang mga bodyguard hindi niya mapigilan ang pagmamalaki at sinamantala ang pagkakataong maghiganti suntok. Nakaramdam ng kasiyahan si Zachary. Kapag alam niya kung kailan titigil, sabi niya, Mr. Bailey, okay lang talaga ako. Kung hindi ka maniniwala sa akin, bakit hindi sinusuri mo ba ako? Oh, tama, doktor din ako. Nang mabawi ni Sean ang kanyang pag-iingat, sinimulan niyang suriin si Zachary. Ikaw ba ang umiiyak kanina? Oo, sumasakit ang tiyan ko. Mahinang sagot ni Zachary, bahagyang namumula ang kanyang mukha. Hindi pa siya umiyak tulad ng yun nga lang, kaya medyo nahihiya siya. Habang sinusuri siya ni Sean, maingat na hinawakan ni Zachary ang titi ni Sean palad. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay napansin na rin ni Sean. Nang mapagtontol niya na sadyang ginawa ito ni Zachary, nakaramdam siya ng ginhawa. Gayunman, nagkunwaring galit pa rin siya at pinagalitan si Gideon at ang iba pa. Ano ang ibinigay mo sa kanya? Kailangan kong magsagawa ng malalim pagsusuri. Kabanata 1603. Nagluto lang ako ng pasta para sa kanya. Wala naman akong binigay sa kanya iba pang makakain. Tapat na sagot ni Gideon. Pagkatapos, mamaling siya kay Edmund. Ano kaya ang dahilan ng kalagayan ng binata? Dapat ba nating kunin dadalhin siya sa ospital para sa full body check-up? Kung kinakailangan, hindi kayang magpabeye si Gideon at wala siyang pagpipilian dinala niya si Zachary sa ospital. Wala nang ibang issue na natagpuan. Malamang na ito ay isang kaso ng gastrointestinal kakulangan sa ginhawa. May dala akong gamot. Kung ang sakit ay nawawala hindi makayanan, maaari tayong magbigay ng iniksyon. Katatapos lang ni Edmund sa kanyang hindi niya alam kung ano ang eksaktong problema ni Zachary. Nasa kakaibang kalagayan si Zachary, na naghahalili sa pagitan ng damdamin normal at hindi komportable. Kung hindi man ito pisikal na kakulangan sa ginhawa, kung gayon ay talagang may walang mali. Bigyan muna natin ng iniksyon si Zachary. Siya ay lubos na hindi komportable ngayon lang, nagpa siya si Gideon. Nang marinig niya na kailangan niyang magpa-iniksyon, nabaling ang mukha ni Zachary mapatla. Habang hinawakan ang kanyang tiyan, dali-dali siyang tumakbo papunta sa banyo. Nagpalitan ng tingin ang lahat, nagtataka kung ano ang nangyari. Sir, ano po ba ang problema? Dali-daling nahuli ni Gideon pataas. Mabagal ka, huwag kang mag-trip. Bahagyang napakunot ang noo ni Sean, hindi alam kung ano ang nangyayari kasama si Gideon. Tila iba ang pakikitungo niya kina Gavin at Zachary sa inaasahan ko. Hinawakan ni Gavin ang kamay ni Sean, at ibinaba ni Sean ang kanyang tingin upang tumingin na patingin sa kanya si Gavin. Mr. Bailey, may nasaktan ba sa inyo? Nabalitaan ko na naaksidente ka sa kotse. Nang makita ang nag-aalala na hitsura sa mga mata ni Gavin, hinawakan ni Sean ang kanyang buhok, na nakapagpapatibay sabi niya, okay lang kami. Nag-aalala lang kami para sa iyo. Nasaktan ka ba nila? Hindi. Umiling si Gavin. Maliban sa pagbabanta, noong nag-aaway kami, hindi naman kami nag-aaway. Dinala lang namin sila dito. Hindi kami ang uri ng kontrabida na sasaktan ng mga bata sa isang kapritsyo. Sa gitna ng mga gwardya, ang isa sa kanila ay nakadama ng nasaktan at nagsalita ng may pagmamataas. Sa isang pagungol, sumagot si Sean, ang iyong mga kilos ay hindi gaanong naiiba sa mga kilos ng isang kontrabida. Sinulyapan sila ni Edmund, hindi sigurado sa sitwasyon. Gayunman, nang mapansin ng ilang mga bodyguard na may mga gasgas, lumapit siya upang alagaan ang kanilang mga sugat. Tinanggap ng mga bodyguard ang paggamot. Pagkatapos ng lahat, sila ay magduruso kung hindi nila inilalapat ang gamot. Bakit ka lumabas muli? Hindi ko ba sinabi sa iyo na manatili ka sa bahay? Pinayuhan ni Sean si Gavin sa mahinang tono. Nakaramdam ng pagkakasala si Gavin. Bahagyang ibinaba niya ang kanyang ulo. Nag-aalala din kami kay Itay, kaya gusto naming tumulong. Gusto naming hanapin si Itay sa lalong madaling panahon. Napabuntong hininga si Sean, at pinoprotektahan siya sa gilid. Mahusay. Ngayon, kami ay lahat dito. Bakit ninyo sila dinala dito? Tinanong ni Sean ang mga gwardya, na humihingi ng paliwanag. Hindi kami sigurado tungkol doon. Si Mr. Hoffman ay tiyak na may kanyang mga dahilan. Ha? Anong paili na dahilan? Ang iyong mga aksyon ay walang iba kundi kidnapang. Huwag mong isipin na pababayaan ka namin ng walang paliwanag. Si Jeremias ay masyadong malayo kamakailan. Kung iulat natin ito, tiyak na maaapektuhan ang kanyang karera. Galit na sagot ni Sean. Siya at ang iba pang mga malalaking pamilya ay hindi natatakot na labanan si Jeremias.
Ang mga gwardya ay hindi makapagsalita para kay Jeremiah, ngunit sila ay napakaprotektado sa kanya. Si Mr. Hoffman ay hindi kasing kasuklam-suklam ng iniisip mo. Siya ay isang mapagkunwari. Naglaway si Sean. Mr. Bailey, kalmado ka. Uminom ka ng kape. Tingnan natin ng mapayapa ang mga bagay-bagay. Nang maramdaman ang tumitinding tensyon, nagmadali si Gideon at sinabihan ang mga gwardya na umatras. Mr. Bailey, mangyaring tingnan. Hindi namin minamaltrato ang dalawang ito, mga batang Ginoo. Inanyayahan lang sila ni Mr. Hoffman. Ang aming mga subordinate na kumilos ng bastos at hindi naunawaan ang mga intensyon ng Panginoon, sa pilitang dinala sila dito. Nagdulot ito ng hindi pagkakaunawaan, at dahil doon, talagang pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan nila, matiyag ang paliwanag ni Gideon kay Sean. Isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Sean nang tumugon siya kay Gideon, kung ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan, dadalhin ko sila sa bahay. Si Benjamin at Arisa ay naghihintay pa rin sa kanila. Nag-atubili si Gideon sa kahihiyan. Hindi ko sila maaaring pahintulutan na umalis dahil wala si Mr. Hoffman sa bahay. Mr. Bailey, nais ni Mr. Hoffman na makilala sila. Dahil si Mr. hindi pa sila nakikita ni Hoffman, hindi ko maaaring hayaan na kunin mo sila. Gawin natin ito. Maghintay tayo hanggang sa bukang liwayway, at kumonsulta ako kay Mr. Hoffman. Sa samantala, dapat kang magpahinga dito. Si Jeremias ay tunay na taos-puso. Zachary, sigurado ka bang maayos ang tiyan mo? Sinamantala ni Sean ang kanilang maliit na pagtitipon para muling kumpirmahin. Natawa si Zachary nang mapanlinlang, naninikip ang kanyang mga mata, tuso siyang tumugon, wala lang. Niloloko ko lang sila. Wala talaga akong sakit ng tiyan, hayaan mong sabihin ko sa inyo, ang pag-iyak ko ay sinadya upang hudyat sa inyo at maglaro ng kaunting biro sa kanila. Sino ang nakakaalam? Kabanata 1604. Hinihiling kong makita si Jeremias, ngayon. Pinigilan ni Sean ang kanyang galit, ayaw nang aliwin pa ang butler. Hanggang ngayon, hindi pa nagpakita si Jeremias. Maaari bang siya balak na maglaro ng duwag? Mr. Bailey, wala si Mr. Hoffman sa bahay. Siya ay nasa isang paglalakbay sa negosyo. Business trip. Kung gayon, bakit niya dadalhin sina Gavin at Zachary sa paglipas ng? Wala akong pakialam kung nasaan siya ngayon. Sabihin sa kanya na bumalik ka agad, o maaari niyang kalimutan ang tungkol sa pagiging palakaibigan ko. Hindi ka ba natatakot na ilantad ko ang kanyang iskandalo? Malamig ang tingin ni Sean. Dahil wala si Benjamin, kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ng dalawang bata. Nang makita ang kanyang kawalan ng pasensya, medyo nabalisa ang butler. Ako aabisuhan si Mr. Hoffman sa madaling araw. Mr. Bailey, dapat kang magpahinga muna. Nang matapos magsalita si Gideon, nagpatawag siya ng isang tao upang akayin sila sa ang kanilang mga silid. Hindi na kailangan. Aalis na tayo ngayon. Nakita ni Sean si Zachary at inanyayahan siya, at hudyat sa kanya na bilasan mo na dahil kailangan na nilang umalis. Halika na, hindi nakialam ang butler dahil hindi na kailangan. Hinawakan ni Sean ang maliit na kamay na may mga bodyguard na nagpoprotekta siya mula sa likuran. Agad silang tumigil nang makarating sila sa pasukan. Ang mga gwardya sa pasukan ay hindi dapat ipagwalang bahala. Bawat isa armado sila ng mga live na bala, at tiyak na hindi sila nagloliko. Sir, bakit hindi na lang tayo matulog at matulog na lang tayo? Inanyayahan ni Zachary si Sean, na nagpapahiwatig na matalino na magpasakop sa kanilang kalagayan at itigil ang paglaban. Hindi naman masama ang kama. Napatingin din si Gavin kay Sean. Talagang gusto ni Sean na manindigan sa kanyang paninindigan, ngunit ang mga sandata ng kanilang mga kalaban ay mas advanced. Halos wala silang dalang baril, kaya naroon sila basta walang chance na manalo. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, kinausap ni Sean ang kanyang mga bodyguard. Maaari mong umalis, dito na lang ako sa tabi nilang dalawa. Kung sino man ang makakalabas ay dapat gawin ito. Hindi lahat tayo ay maaaring matrap dito. Hindi rin sila makakaalis, sabi ng gwardya, kapag nandito ka na, huwag kang asahan na umalis ng madali. Sino ang nakakaalam kung anong kalokohan ang gagawin mo kapag nakalabas ka na? Kailangan bang maghintay hanggang sa bumalik si Mr. Hoffman? Bakit hindi sila makaalis? Ang taong hinahanap ng iyong amo ay kami, hindi sila. Mahigpit na nagprotesta si Zachary, at nakatitig sa kanila. Pinahintulutan niya matagal na silang nag-aaway. Hindi rin iyon gagawin. Kung lalabas sila at ilabas ang aming mga lihim, sino ang mananagot?
Hinarang ng mga gwardya, armado ng baril, ang pasukan. Alam nila na nakatayo sila, wala silang pagkakataon, magpahinga man sila o mag-away ng mahigpit. Pagkatapos ng lahat, ang oposisyon hindi lamang may mga sandata kundi mas marami rin ang mga ito. Kalimutan mo na, nagpasya si Sean at inakay sila sa loob. Maaari namin kayang maghintay. Binibigyan ako ni Jeremias ng magandang bagay, paliwanag ko tungkol dito. Nang makita silang pumasok ay agad silang dinala ng butler sa guest room at siniguro na komportable silang nanirahan. Bukod sa pamimilit, mahirap para kay Sean at sa iba pa na hanapin anumang pagkakamali. Tinatrito lang sila na parang mga bisita. Galit na galit si Sean sa dalawa. Hindi siya nanatiling hiwalay, isang kwarto ang kasama nila sa isang kwarto. Ang iba pang mga bodyguard ay nagbahagi rin ng mga silid ng pares. Mr. Gideon, may isang lalaki din na dinala dito sa amin. Nasaan na siya ngayon? Matagal nang hindi nakikita ni Gavin at Zachary ang bodyguard na iyon. Naisip nila dapat ay nagising na. Siya ngayon, siguro nasa kabilang kwarto siya. Tatanungin ko siya at paparating ako sa kanya sumali sa inyong lahat. Gayunman, hindi natatakot ang butler sa anumang plano na maaaring kanilang plano. Matapos magpalitan ng ilang salita ay umalis na siya. Sa pagkakataong ito, hindi na rin siya nakatayo sa pintuan. Mabait ba talaga si Kuya Germ sa inyong lahat? Sean, wala akong magawa kundi ipahayag ang kanyang pagkalito. Oo, sa katunayan, tumango si Gavin at kinumpirma ang katotohanan. Ibang-iba si Gideon sa iba. Tinatreatong niya tayo na may kabaitan. Kahit na nawala ng pag-asa si Zachary sa kanya, wala siyang pakialam. Sa ngayon, parang ganon, pero sino ang nakakaalam kung ganoon lang ang lahat, isang pagkilos. Bahagyang nakakunot ang mga lobby ni Zachary, hindi lubos na binabaliwala ang posibilidad. Kapag nagkunwari kang may sakit sa tiyan, tila tunay na nag-aalala. Parang hindi siya nagkukunwari, hinaplos ni Sean ang kanyang baba, malalim sa pag-iisip. Kanina pa nila naramdaman ang pag-aaklas ni Gideon mabait, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay napatunayan na walang kabuluhan. Kabanata 1605. Anong signal ang ipinadala mo? Nagulat si Sean. Ang mabilis na bumalik ang mga bodyguard, na nagpapahiwatig na may binugbog dahil sa ang nakakaawa na pag-iyak. Napatingin sa kanya si Zachary at ipinaliwanag, ito ang isang bagay na ito ng aking ina itinuro sa amin. Akala ko si Oliver at ang iba pa ay sumusunod sa amin. Sila ay unawain ito. Ito ang aming natatanging lihim na code. Panipi. Pinisil ni Sean ang kanyang ilong, siniguradong hindi sila nasaktan bago pa man siya makagawa sa wakas ay magpahinga. Siguro nag-aalala sila sa iyo sa bahay. Nang matanggap ko ang tawag niya, natakot talaga ako. Umalis ka na ba sa tabi ko? Sa kabutihang palad, ligtas kayong lahat. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapapaliwanag sa iyong ama at inay. Humingi ng paumanhin si Gavin at Zachary na nakababa ang kanilang mga ulo. Mr. Bailey, pasensya na. Nag-aalala kami sa iyo. Tiningnan ni Sean ang dalawang maliliit na bata na umamin sa kanilang mga pagkakamali. Sumabog ang kanyang puso nang sabihin niya, hindi ninyo masisisi ang inyong sarili dahil sa inyong sarili, ito. Yung tipong si Jeremias, kung hindi kanya binalak, hindi kanya nahuli na. Si Jeremias ay sapat na matalino upang samantalahin ang kawalan ni Benjamin at dakpin ang kanyang mga anak. Maaari rin ba siyang maging responsable sa problema sa base? Hinawakan ni Sean ang kanyang mga kilay, pinag-iisipan ang kahulugan nito bagay. Isinasaalang-alang ang pagsisikap na kanilang inilaan sa pag-aresto ng isang tao, tila hindi ito magagawa ni Jeremias, kanan. Ano nga ba ang sinusubukan niyang gawin? Mr. Bailey, sino si Jeremiah? Tanong ni Zachary habang nakatingin nalilito. Ngayon lang niya narinig ang tungkol kay Jeremias. Mr. Bailey, nadakip ba niya kami para bantaan si Daddy? Siya ba kaaway ni tatay? Naguguluhan din si Gavin. Ngayon lang siya nakarinig ng binanggit ang taong ito bago. Hinawakan ni Sean ang isa sa mga bata at maikli na ipinaliwanag, si Jeremiah ay isang pampulitikang tao sa Jocasta. Siya wala siyang gaanong koneksyon sa tatay mo, pero may pamangkin siya na ikaw dapat malaman. Sino ito? Sabay-sabay na tanong ni Zachary at Gavin, napukaw ang kanilang pagkamausisa. Justin Rogers. Nang banggitin ni Sean ang pangalang ito ay agad na nagulat ang dalawa. Maya-maya pa ay nagkasabay silang dalawa. Hindi katakataka na nadakip kami ni Jeremias. Naghahanap ba siya ng paghihiganti para sa ang kanyang pamangkin? Mahigpit na nakakunot ang noo ni Zachary. Kamakailan lamang ay inatake nila bahay ni Justin, kaya hindi imposible. Posible iyan.
Hinawakan ni Sean ang kanilang mga ulo at dagdag pa niya, sa ngayon, patuloy tayong nag-iingat, kaya dapat tayong mag-ingat sa lahat ng oras upang maiwasan ang gulo. Gagawa ako ng paraan para mailigtas ka. Tumango si Gavin kay Zachary at pinaalalahanan din si Sean. Mr. Bailey, mag-ingat ka rin. Mananatili tayo rito tahimik na pagmasdan ang sitwasyon sa ngayon. Haharapin natin si Jeremias mamaya. Kapag nakita mo si Jeremias, huwag kang kumilos ng walang pag-aalinlangan. Haharapin namin siya. Lalo pang nag-alala si Zachary na baka hayaang mawala sa kanya ang galit ni Sean pinakamahusay sa kanya. Paano ninyo ito pinamamahalaan? Tanong ni Sean, hindi niya alam tumawa man o umiyak. Pag-usapan natin yan kapag nagkita tayo sa kanya. Isang bagay lang ang alam ni Gavin tungkol kay Jeremias, na kamag-anak ng kaaway ng kanyang ama, mula sa Sean. Madali man siyang harapin o hindi, malalaman lamang nila kung kailan nakilala nila siya ng personal. Sa ngayon, wala na tayong magagawa. Nakumpiska pa nila ang aming mga telepono. Kung hindi, maaari naming ipaalam kay Tim at sa iba pa, kaya sila ay hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa amin palagi. Napabuntong hininga si Sean. Bahagyang nagsalita si Zachary, at nagpahayag ng pagsisisi, kung alam ko, ayoko sanang umiyak at iiyak kayong lahat dito sa tabi ko. Huwag kang mag-alala, siguradong makakahanap tayo ng paraan para makalabas dito. Hinalikan ni Sean ang dalawang binata. Tiyak na hindi aabot sa lawak si Jeremias sa pagpatay para patahimikin tayo. Ngayon, time niyang ipinagdarasal na sana ang ligtas na pagbabalik ni Benjamin sa lalong madaling panahon. Hanggat kasama natin si Benjamin, walang problema na napakahirap pagtagumpayan. Tiyak na may solusyon si Benjamin upang iligtas tayo. Gayunpaman, walang balita mula sa kanya ngayon, na nag-iiwan sa amin walang katiyakan tungkol sa kanyang kagalingan. Sa isang buntong hininga, umasa si Sean sa kanyang puso na ang lahat ay ligtas at malusog. Matulog ka, marahang hinikayat ni Sean ang dalawang kapatid, niyakap sila sa kanyang mga bisig. Hanggat maayos sila, wala nang ibang mahalaga. Kabanata 1606. Ang tirahan ng Graham. Nag-aalala si Timothy, hindi sigurado sa kinaroroonan ni Gavin at Zachary, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Naabot mo na ba si Mr. Bailey at ang iba pa? Tanong niya. Hindi pa. Sinulyapan ni Jasper si Oliver. Nahaharap sila sa isang katulad na sitwasyon. Hindi ko rin siya naabot. Ang kanyang telepono ay naka-off. Paano tayo pinabayaan ni Mr. Bailey sa napakahalagang sandali? Ay nagtataka kung natagpuan niya sina Gavin at Zachary. Napakunot ang noo ni Oliver. Sinubukan niyang pumasok sa tirahan ng Hoffman Surveillance System, ngunit hindi sila maka-access. Tuwing papasok sila sa domain ng network na iyon, ang kanilang mga laptop ay itim out. Maaari bang si Mr. Bailey at ang iba pa ay nadakip din? Hinawakan ni Jesse ang kanyang laruan, naghahanap ng kaganhawahan. Kung ganoon, magiging mapaminsala ito. Si Jasper hindi sigurado kung may nangyari kay Sean at sa iba pa. Pagkatapos lahat, nasa Jocasta sila, at hindi sigurado kung ano ang mga panganib na maaaring naranasan nila. Kung si Mr. Bailey ay nadakip din, kung gayon kami lamang ang natitira na makapagliligtas sa kanila. Huwag pa tayong mag-alala, baka hindi natin sila maabot sa ngayon. Subukang makipag-ugnayan muli sa kanila mamaya. Sumulyap si Oliver kina Jasper at Jesse. Bagamat sinusubukan niyang tiyakin sila, siya mismo ay hindi sigurado. Pinagmasdan sila ni Tim, na parang wala siyang magawa dahil wala siyang magawa. Siguro dapat nating sabihin kay Mommy. Mungkahi niya. Nadakip sina Gavin at Zachary, at hindi maabot si Sean. Habang tumatagal sila sa pagkabihag, mas malaki ang panganib na kanilang kinakaharap. Nagpalitan ng tingin sina Oliver at Jasper, sandaling hindi sigurado kung ano ang gagawin. Pinag-isipan nilang sabihin sa kanilang ina, ngunit siya ay kasalukuyang buntis. Hindi nila alam kung ang anumang biglaang pagkabigla ay maaaring maging sanhi ng mga komplikasyon. Kung nandito lang si tatay, hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa pagiging nag-iisa. Ewan ko ba kung bumalik na siya. Napabuntong hininga si Jessie, na nababalisa sa lahat ng mga alalahanin. Kung hindi si Mommy, sino pa ang maaari nating puntahan? Kinagat ni Timothy ang kanyang lobby, pinag-iisipan kung sino pa ang maaari nilang humingi ng tulong. Lolo, hindi. Hindi iyon gag-ana. Ang kanilang lolo ay tumatanda, at hindi niya kayang harapin ang anumang uri ng stress. Maaari nating sabihin kay Mr. Whitley. Dapat siyang magkaroon ng isang solusyon.
Nagliwanag ang mga mata ni Timothy nang matanto niya na ang tanging tao na maaari nilang bumaling sa kanilang sambahayan ay ang butler. Ang mga mata ni Oliver, Jasper, at Jesse ay sabay-sabay na nagliwanag. Sila ay nakakagulat na nakalimutan ang tungkol kay Edwin. Hanapin natin siya ngayon. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, ang 4 na bata ay nagmadali upang hanapin ang butler. Sa kalagitnaan ng gabi, 3:00 ng umaga, si Edwin, na nasa gitna ng isang panaginip, ay ginaisang ng 4 na maliliit na bata. Tim, Oliver, Jasper, Jesse, ano ang ginagawa ninyong lahat dito? Medyo nalilito si Edwin nang makita ang 4 na magkakapatid. Si Mr. Whitley, Gavin at Zachary ay dinukot. Kami huwag maglakas loob na sabihin kay Mommy. Umiiyak na ipinaliwanag ni Jesse ang sitwasyon sa butler, na labis na natakot sa balita. Paano dinukot sina Gavin at Zachary? Tanong ni Edwin habang nagbibihis siya. Hindi ba sila nasa bahay? Ipinaliwanag ni na Timothy, Oliver, at Jasper ang buong sitwasyon sa butler, na lalong naging tame time habang nakikinig siya. Nawala na ng kontak sina Mr. Whitley, Mr. Bailey at ang iba pa. Magpadala sana ng isang tao para sagipin sila kaagad. Kawawa naman sila at dinala dito. Ipinakita ni Jasper kay Edwin ang lokasyon na sinusubaybayan niya sa kanyang laptop. Ipinikit ng butler ang kanyang mga mata at nakilala ang lugar. Hindi ba't ito ang tirahan ni Hoffman? Ang pamilya Hoffman ay palaging nagpapanatili ng kanilang distansya mula sa pamilya ni Ryan, hindi na nakikialam sa kanilang mga gawain. Kaya, ano ang bigla na lang ba silang nag-aagaw ng 2 bata? Mga kapatid, oras na para bumalik kayo sa inyong mga silid at magtungo ang ilang mga natutulog. Agad akong mag-iisip ng plano para iligtas sila. Inaliw ni Edwin ang 4 na binata, habang pinag-iisipan kung sino pa ang kanyang maaari kang humingi ng tulong. Kinailangan niyang iligtas ang mga ito bago magsimula si Arisa magtanong tungkol sa kanilang kinaroroonan. Kung hindi, mapapagod siya sa ganoong biglaan at nakababahalang paghahayag. Kabanata 1607. Mabilis na inayos ng butler ang mga bata, at pagkatapos ay mabilis na bumaba ang hagdanan upang i-coordinate ang isang misyon ng pagsagip para kina Gavin, Zachary, at iba pa. Gayunpaman, ang bilang ng mga tao na maaari niyang pakilyusan ay limitado. Upang magtipon ng mas malaking kailangan nilang magtiwala kay Darius. Napatingin si Edwin sa oras na iyon, nag-aalinlangan kung magre-report ba siya o hindi ang matandang guro. Nag-aalala siya na baka magalit ito kay Darius. Ito ay tunay na magulong panahon. Pabalik-balik si Edwin sa living room. Ngayon, si Darius lamang at si Arisa ay may awtoridad sa bahay. Kahit sino pa ang lumapit sa kanya, natatakot siya na baka hindi mapigilan ng kanyang kalusugan ang stress. Pagkatapos ng lahat, ang anumang pagkabigla ay maaaring maging seryoso. Edwin, ano ang ginagawa mo sa paggala sa kalagitnaan ng gabi imbes na matulog? Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Darius. Nagulat si Edwin. Tumalikod siya, tiningnan ko ang matandang lalaki na bumaba mula sa itaas. Sir, bakit po kayo bumabagsak? Tanong ni Edwin na may halong pag-aalinlangan, lumapit siya sa matanda, nagkukunwaring walang masama. Bumaba ako para uminom dahil wala nang mainit na tubig sa silid. Sabi ng matanda, nakatingin sa kanya ng matalim. Bakit hindi ka natutulog? May bumabagabag ba sa iyo? Hindi lang ako makatulog. Akala ko maglakad-lakad na lang ako. Sagot naman ni Edwin, sabi niya, bigyan kita ng tubig. Napaungon si Darius at naglakad papunta sa sofa. Parang hindi ka naman, parang may insomnia ka. Sa halip, tila may nababagabag ikaw. May nangyari ba? Nag-atubili si Edwin na bumuhos ng tubig para kay Darius at ibinigay ito. Magsalita, may nangyari na ba kay Benjamin? Ngayon lang nakita ni Darius kinakabahan si Edwin, na parabang may malaking nangyari. Mahigpit niyang tanong, ipaliwanag mo ng malinaw. Kung hindi mo ito gagawin, mas mag-aalala pa ako. Old Mr. Graham, simula ni Edwin, maingat na sinusukat ang mood ng matanda, dagdag pa niya, nagkaroon ng insidente na kinasasangkutan ni Mr. Benjamin. Nagpunta siya sa Northwest Base para hanapin si Mr. Watts at ang kanyang team, pero nakipag-ugnayan ito ay nawala. Hindi pa namin siya naaabot hanggang ngayon. Napakunot ang noo ng matanda, nag-aalala sa kanyang puso. Gayunman, nagawa niyang pigilan ang kanyang emosyon. Maaari bang mangyari iyon, wala bang signal doon? Marahil ay nag-overreact ka. Nagpadala ka na ba, may hahanapin sa kanila? Tanong niya. Ang mga tao ay ipinadala, at si Mr. Patterson ay kinuha din ng ilan, hinanap sila ng mga tao.
Matapos malaman ito ni Edwin mula sa bata, nagsalita siya ipinaalam niya kay Dario na hindi siya mag-alala tungkol kay Benjamin. Magpadala ka ng isang tao. Hindi namin alam ang sitwasyon doon mula rito. Tayo ay maghintay para sa ngayon. Huwag mong sabihin kay Isa. Buntis siya ngayon, kaya hindi na tayo dapat masyadong nag-aalala sa kanya. Uminom si Darius ng ilang inumin ng tubig, at walang pagkukulang na ipinaalala kay Edwin. Gayunman, nang makita si Edwin na medyo nag-aatubili pa rin, tumigil ang matanda. May iba pa ba? Old Mr. Graham, Gavin at Zachary, nag-aalala tungkol kay Mr. si Benjamin, lihim na umalis para hanapin siya. Gayunman, sila ay dinukot sa kanilang daan patungo sa ang paliparan. Sa kasalukuyan, kakaunti lamang ang mga tao sa bahay na maaaring magpadala, at wala kaming ideya sa kalagayan nila. Habang nagsasalita si Edwin, nagsimulang mamula ang kanyang mga mata, puno ng pag-aalala. Kung sana hindi na lang siya magsalita kay Darius, nanginginig ang kamay ng matanda, kaya nahulog ang tasa sa carpet. Nag-aalala siyang nagsalita, ano ang sinabi mo? Saglit na lumabo ang paningin ng matanda, at mabilis na tumayo si Edwin siya sa dibdib. Sir, okay lang po ba? Kayo, saglit na tumigil ang binata, at itinaas ang kanyang kamay para ipahiwatig na siya ay okay. Ipaliwanag ng malinaw. Ano ang nangyari sa kanila? Marahil ay mali ang narinig ko. Nasa bahay pa ba sina Gavin at Zachary? Si Gavin at Zachary ay dinukot. Pinamamahalaan ni Edwin, sabi niya kay Darius, nakita ko na ang kanyang kinaroroonan. Kasalukuyan silang nasa Hoffman residence sa Jack Astor. Hinawakan ni Darius ang kanyang mga ngipin. Talagang dinukot sila. Ang tirahan ng Hoffman. Napapikit si Darius sa kanyang mga mata, pinag-iisipan na kung sino ang nasa likod nito. Si Jeremias ba ang tinutukoy mo? Kung tama ang lokasyon, kinuha sina Gavin at Zachary doon. Napatingin si Edwin kay Darius. Iniwan sila kagabi, matanda Mr. Graham. Kung may iba pa tayong ipapadala, hindi ako maglakas loob na sabihin sa iyo. Ngayon, kailangan nating magmadali upang iligtas sila. Sino ang nakakaalam kung ano ang mga paghihirap na maaaring harapin nila? Naging seryoso ang ekspresyon ni Darius. Ihanda mo na ang kotse. Pupunta tayo roon kaagad. Kabanata 1608. Lumang Mr. Graham, si Jack Astor ay medyo malayo. Bakit hindi mo na lang isama ang isang tao sa akin para iligtas sila? Ito ay isave mo ang problema sa paglalakbay pabalik-balik. Ipinahayag ni Edwin ang kanyang pag-aalala tungkol sa kalusugan ni Darius. Hanggat may sapat na tao, kakayanin ni Edwin ang sitwasyon. Dapat akong pumunta sa aking sarili. Sa katunayan, hindi maglakas loob si Jeremias saktan ng aking mga apo sa aking presensya. Sa malamig na pagungol, inutusan ni Darius si Edwin na ihanda agad ang kotse. Nang makita ni Edwin ang paggigiit ni Darius, wala nang nagawa si Edwin kundi maghanda isang kotse papunta sa Jack Astor. Gayunman, hindi nagtagal ay dalawa sa kanila ang sumakay sa sasakyan at lumabas ng gate kaysa sa naranasan ni Darius. Sumasakit ang dibdib, namutla ang kanyang mukha. Matandang Mr. Graham, mabilis na ibinigay ni Edwin kay Darius ang gamot na lagi niyang dala bago niya inutusan ng driver na mag-reroute papunta sa ang ospital. Sa ospital, ayos lang ako. Ipagpatuloy natin ang pag-aayos ng Jack Astor. Mahina ang pagpilit ng matanda. Sir, pupunta po talaga tayo sa ospital. Sa iyong kasalukuyang kalagayan, hindi maipapayo na maglakbay sa Jack Astor. Kung may mangyari man sa kalsada, hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag kay Mr. Graham at ang iba pa. Dadalhin ko muna kayo sa ospital at saka ako magdadala ng isa mga lalaki kay Jack Astor. Nagmakaawa si Edwin kay Darius. Ito ay sa katunayan, ito ay isang magulong panahon. Kung may mangyari man sa matanda, gagawin niya ito, huwag kailanman patawarin ang iyong sarili. Nag-aalala si Darius para sa kanyang mga apo, ngunit nang makita niya kung gaano siya nag-aalala si Edwin ay nasa paligid niya, nakaramdam siya ng matinding pag-aaway. Pumunta ka na sa ospital. Huwag pansinin kung ang matandang lalaki, inutusan siya ni Edwin na dumiretso na tuwid sa ospital. Sa katunayan, si Darius ay nawalan ng pag-asa, na tila nawawalan ng kontrol sa kanya ang kanyang sarili. Patuloy siyang humihinga, hindi man lang niya kayang paawayin si Edwin. Matapos dalhin si Darius sa ospital, nanatili si Edwin sa labas ng emergency silid sa lahat ng oras. Napagtanto niya na imposibleng magmadali si Jack Astor para iligtas ang dalawang bata. Ang tanging pagpipilian niya ay magpadala ng isang pangkat ng mga tao doon muna.
Hindi siya makaalis dahil kailangan niyang maghintay hanggang sa makaalis si Darius panganib bago siya makapagpahinga. Malayo sa kapayapaan ang gabing iyon. Lahat ay gumugol nito sa isang estado ng pagdurusa. Tanging si Arisa lamang ang nakatulog ng maayos. Paggising niya sa umaga, nakita ang kanyang mga anak na nakaupo sa hapagkainan, mukhang walang kabuluhan at mapanglo, bawat isa sa kanila ay nakasimangot na natagpuan niya na medyo kakaiba. Ano ang nangyayari? Hinawakan ni Arisa ang apat na ang mga bata ay naruroon, hindi natagpuan sina Gavin at Zachary sa kanila. Muli siyang nagtanong, hindi ba bumaba pa ba sina Gavin at Zachary? Sina Timothy, Oliver, Jasper, at Jesse ay medyo nababalisa. Sila hindi ko na napigilan ang pagtingin sa mga mata ni Arisa habang nagkukunwaring kalmado sila. Hindi kami nakatulog ng maayos. Sumagot si Timothy sa tanong ni Arisa, saka ibinaba ang ulo para ipagpatuloy ang pagkain ng almusal. Lumapit sa kanila si Arisa, marahang hinawakan ang kanilang mga noo. Ang mga bata parang walang kabuluhan, pero at least hindi sila nagkasakit. Hindi ba kayo nakatulog ng maaga kagabi? Mayroon ka bang isang bangungot? Umiling ang apat na maliliit na bata, wala ni isa man sa kanila ang partikular na masigasig sa pagsasalita. Dahil hindi pa bumababa sina Gavin at Zachary, sinulyapan ni Arisa ang apat sa kanila. Pinagalitan ka ba ni Gavin at Zachary? Hindi. Napatingin si Jessica kay Arisa. Umupo si Arisa sa tabi nila. Sabihin mo sa akin kung ano ang mali. Bakit lahat ba kayo ay mukhang nalulungkot? Miss na mismo na ba ang tatay mo? Nagpalitan ng tingin ang apat, tahasang sumang-ayon sa sinabi ni Arisa, oo. Ngumiti si Arisa, at inaliw sila, babalik ang tatay mo ilang araw. Kung namimiss mo siya, maaari mo siyang tawagan. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa iyong ama. Hindi pa niya ako tinatawagan. Habang nagsasalita siya, nagsimulang bamulong si Arisa bago niya kinuha ang kanyang telepono. Tawagin mo na lang si Benjamin. Mabilis na napatingin sa kanya ang apat na bata, takot na magsalita. Siyempre, hindi ay makarating ang tawag sa telepono. Napabuntong hininga si Arisa, medyo nabantong hininga pa rin. Nag-aalala ako kay Benjamin, dahil wala siyang komunikasyon mula sa kanya gabi. Bakit hindi na lang si Gavin at bumaba na ba si Zachary? Napansin ni Arisa na hindi pa bumaba ang dalawa pang bata, almusal pa. Tiningnan niya ang apat na maliliit na bata at sinabing, isa sa mga pumunta ka at kunin mo sila. Nagpalitan ng tingin ang apat na bata. Mami, wala sa bahay sina Gavin at Zachary. Ipinaalam ni Jasper kay Arisa. Lumabas sila kasama si Mr. Whitley. Mabuti na lang at wala sa bahay si Kuya Germs, maginhawang dahilan. Kinailangan nilang pumunta sa ospital para makasama ang kanilang lolo sa lalong madaling panahon. Mas mabuti na lang na huwag nang ipaalam sa kanyang ina. Kung nalaman ito ni Arisa, gagawin niya ito mag-alala muli. Kabanata 1609. Saglit na tumigil si Arisa, hindi naghinala ng masama. Hindi ito nakakalungkot isipin na ang mga bata ay nakikipag-usap kay Edwin kaya hindi niya ito ginawa bigyang pansin ito ng husto. Casual na nagtanong siya, saan sila nagpunta? Napatingin sa kanya ang mga bata. Sumagot si Jasper, lumabas din si Lolo. Sa palagay ko ay binanggit niya ang pagpunta sa bahay ng isang kaibigan para sa isang salo-salo sa kasal. Pagkagising ko, wala na sila. Dapat ay umalis na sila umaga pa lang, dagdag pa ni Marian, na hindi niya alam ang nangyari. Natawa si Arisa, sige na, kumain muna tayo. Habang kumakain siya ay naramdaman niyang may nangyari. Tumingin siya kay Maria at nagtanong, Lola, anong araw ngayon? Hayaan mo akong makita. Hindi na maalala ni Maria at mabilis na sumulyap sa kalendaryo. Nag-aalala ang apat na magkakapatid. Paano nila nakalimutan ang tungkol sa ito? Lunes na ngayon, sabi ni Mary kay Arisa. Sulyap sa kwento ng aktres, sa ngayon, nag-aaral na sila, pero si Gavin at lumabas si Zachary kasama si old Mr. Graham. Hindi ba't dapat ay nasa loob na sila klase? Napatingin din si Arisa sa apat na bata. Nangyari siya sa nahuli silang kumakain ng almusal na nakayuko ang kanilang mga ulo, na mukhang may kasalanan. Siya ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi makakalimutan ni Gavin at Zachary na ngayon ay isang paaralan araw. Balak ba nilang laktawan ang klase? Saan nagpunta si Gavin at Zachary? Napatingin sa apat na maliliit na bata, ang kanyang intensyon ay tumitimbang sa kanila. Sinulyapan ni Jasper ang kanyang mga kapatid, nakapikit ang kanyang mga labi mahigpit na magkasama. Masyado lang silang mapangunawa para lokohin siya ni Arisa. Maging tapat, saan sila nagpunta?
Hinawakan siya ni Arisa ni hindi na siya nag-aalala sa kanyang oatmeal dahil pinaghihinalaan niya na ang maliit na nililinlang siya ng mga tao. Inay, mahinang sigaw ni Timoteo, medyo natatakot ang mahigpit na Arisa. Marahil ay dahil sa pagkabalisa o pagkabalisa na hindi niya mapigil ang manatiling kalmado. Tim, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan sina Gavin at Zachary na wala? Bahagyang lamambat ang boses ni Arisa. Pareho silang matalino sa pag-aaral, kaya hindi maaaring lumabas lang sila. Kinagat ni Timothy ang kanyang lobby. Sina Gavin at Zachary ay dinukot, at ngayon kahit si Lolo ay nagkasakit. Walang sino man ang magliligtas kina Gavin at Zachary, at hindi ko alam kung paano sila ginagawa. Nawala na rin si Daddy nang walang bakas, tanging si Mommy at Lolo sa tuhod sa likod. Siguro mas maganda kung ipaalam kay Mommy kung kaya niya mag-isip ng paraan para mailigtas sina Gavin at Zachary. Habang tumatagal ang pag-aalala ni Timoteo, mas lalo ang panganib na kinakaharap ni Gavin at Zachary. Sa pag-iisip niya, nakipagpalitan siya ng sulyap kay Oliver. Si Oliver, na hindi makapag-isip ng mas mahusay na solusyon, ay naisip na maaaring ito ay mas mabuti pang sabihin kay Arisa ang totoo. Mommy, pwede po naming sabihin sa inyo, pero dapat handa kayo. Huwag kumuha sobrang nainas nang marinig ito. Kailangan mong alagaan ang iyong damdamin, sinimulan ni Oliver, na sinusubukang palambutin ang suntok para kay Arisa. Kung magagalit man si Mommy, lalo pang magiging magulo ang mga bagay-bagay. Sa puntong iyon, hindi namin alam kung ano ang gagawin. Hinawakan ni Arisa ang kanyang noo, at nang mapansin ang mga seryosong ekspresyon sa mukha ng mga maliliit na bata, lumubog ang kanyang puso. Baka naman hindi na nag-away sina Gabby at Zachary. Ano ang nangyari sa kanila? Magsalita, hindi ako kasing hina mo isipin. Nag-aalala si Arisa, maganda man o maganda ang balita masama, kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Mommy, sina Gavin at Zachary ay dinukot ng mga masasamang tao. Hinawakan ni Timothy ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mga mata ay namumula sa mga luha. Siya ay nag-aalala tungkol sa kanilang ngunit nadama nila na lubos na walang magawa. Nagulat si Arisa, at saglit na nawalan ng pag-iisip ang kanyang isipan. Siya ay hindi ko akalain na sina Gavin at Zachary ay dinukot. Mommy, manatiling kalmado. Huwag masyadong mabalisa. Ang iyong kalusugan ay mahalaga. Nang masaksihan ang kanyang pagyayelo, mabilis na lumapit si Jasper. Siya maluman ay hinaplos niya ang likod ni Arisa, at sabik na pinagmamasdan siya. Mommy, huwag mo akong takutin. Lumapit din si Timoteo, sinusubukang aliwin si Arisa. Mommy, okay ka lang ba? Naghihintay pa rin sina Gavin at Zachary upang iligtas natin sila. Takot na takot din si Jessie hanggang sa mapaluha. Mommy, kumusta na po kayo ngayon? Nakakaramdam ka ba ng hindi magandang pakiramdam? Kami dadalhin ka na lang sa ospital. Nang makita niya ang kanyang katahimikan, labis na natuwa si Oliver nag-aalala. Kabanata 1610. Nag-aalala si Maria sa mga maliliit na bata, ngunit lalo siyang nag-aalala na hindi kayang harapin ni Arisa ang sitwasyong ito. Wala nang iba pang makakapag-aral nangyari kay Isa. Muling nabawi ang kanyang katahimikan, umiling si Arisa, na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Sinikap niyang kontrolin ang kanyang damdamin, hindi pinapayagan ang kanyang sarili na maging masyadong nabalisa. Parehong dinukot sina Gavin at Zachary, at dahil wala si Benjamin sa bahay, nasa kanya na ang pag-organisa ng pagsadyap sa mga bata. Hindi niya kayang bumagsak. Sa pagtanggap sa balitang ito, tinipon niya ang kanyang lakas upang maiwasan ang kanyang sarili na magpanik. Hindi ba sila nasa bahay? Paano sila dinukot, at kailan nangyari ito? Tiningnan ni Arisa ang 4 na bata, na dapat ay may malinaw na pag-unawa sa tunay na nangyari. Tumingin sa kanya si Jasper. Mommy, okay ka lang ba? Masakit ba ang tiyan mo? Ayos lang ako. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Si Arisa napakunot ang kanyang mga kilay sa pag-aalala habang iniisip niya sina Gavin at Zachary. Ang 2 bata ay biglang dinukot, at nangyari ito nang si Benjamin ay wala sa bahay. Ang kanilang mga kaaway ay tiyak na nagmamasid sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Sina Gavin at Zachary ay dinukot kagabi nang sila ay lumabas. Likas na hindi naglakas loob si Oliver na sabihin na nagpunta sila upang hanapin si Benjamin. Hindi namin maaaring hayaan si Mommy na mag-alala pa. Kung patuloy siyang nakakatanggap ng masamang balita, maaaring hindi niya ito kayang harapin. Lalo pang nakakunot ang noo ni Arisa. Hindi niya inaasahan na ang mga bata ay dinukot noong nakaraang gabi,
at nakatulog siya, hindi alam ang lahat. Isang buong gabi ang lumipas, at walang nagsasabi kung paano sila ngayon. May mga karatula kagabi, pagkatapos ng lahat. Ang mga bata ay nanatiling sarado ang pinto, tumugon sa kanya mula sa loob ng silid. Kung pumasok siya sa kanilang silid ng direkta upang suriin, maaaring natuklasan niya ang kanilang pagkawala noon at doon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tumingin siya sa kanila, puno ng pag-aalala. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na sawayin sila. Sa sandaling ito, ang pagsadyep kina Gavin at Zachary ang pangunahing prioridad. Ano ang ginagawa nila sa gabi, at ikaw ba ay napag-alaman kapag sila ay dinukot? Habang tinatanong sila, dahil din niya ang numero ni Sean, umaasang tanungin siya kung maaari siyang mag-ayos ng tulong sa pagsadyep. Nilayo ni Mr. Bailey na tulungan si Daddy na maghanap ng isang tao. Ang dalawa sa kanila ay alamang tungkol dito at lihim na sumunod sa kanya. Gayunman, sa daan patungo sa paliparan, sila ay dinukot. Ayaw naming sabihin sa iyo dahil natatakot kami na ito ay mag-alala sa iyo. Kung nailigtas na ni Mr. Bailey sina Gavin at Zachary, hindi kami naglakas loob na ipaalam sa iyo. Si Jasper ay medyo matalino, tinitiyak na hindi kailangang mag-alala si Arisa labis tungkol sa sitwasyon ni Benjamin. Nagpunta si Sean upang sagipin sila. Nagulat si Arisa. Hindi pa rin ba nailigtas ni Sean ang mga bata at nakaramdam siya ng pagkakasala, kaya hindi siya naglakas loob na sagutin ang tawag nito. Oo, nang mawala sina Gavin at Zachary kagabi, agad nilang ipinaalam kay Mr. Bailey at hinimok siya na sagipin sila kaagad. Tumango si Jessie, isinalaysay sa kanya ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Alam mo ba kung sino ang kumuha kina Gavin at Zachary? Tanong ni Arisa, hindi sigurado kung alam ng mga bata ang sitwasyon. Nag-iisip na siya kung paano iimbestigahan ang bagay na ito. Mommy, kasalukuyan silang nasa Hoffman Residence sa Jocasta. Hindi na sila lumipat mula kagabi. Alam namin ito dahil may tracker si Gavin. Mabilis na ipinaalam ni Timothy ang mahalagang impormasyon sa kanya. Tumigil si Arisa, nakatingin sa kanila. Tiningnan mo na ba ang ito? Oo, Mommy, sigurado kami tungkol dito. Si Mr. Bailey nagpunta rin doon, ngunit wala kaming narinig mula sa kanya mula noon. Hindi namin alam kung natuklasan siya ng isang tao o ano. Hindi rin sigurado si Oliver tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Sean at medyo nababalisa. Ang pamilya Hoffman. Napagtanto ni Arisa na wala siyang gaanong alam tungkol sa pamilya Hoffman. Nang malaman na ang kanyang mga anak ay nasa tirahan ni Hoffman, ang mga bagay ay naging mas madali. Maaari lamang silang pumunta doon at iligtas sila. Kayong lahat, manatili na lang kayo sa bahay. Pupunta ako sa Jocasta para sagipin sila. Mag-uusap tayo kapag ako ay nag-uusap bumalik. Binalaan ni Arisa ang 4 na bata at inutusan si Maria na magbantay sa kanila, siguraduhin na hindi na sila aalis muli. Mommy, samahan mo na lang kami. Nag-aalala si Oliver sa kanya pagpunta ng mag-isa. Halos lahat ng bodyguard sa bahay ay kinuha na ni Mr. Bailey. Ang iyong presensya ay hindi makakatulong, ito ay lamang makagambala sa akin. Manatili sa bahay ng masunurin, at sa ngayon, huwag nang pumasok sa paaralan. Gayon din, huwag sabihin mo sa lolo mo na nawawala sina Gavin at Zachary. Kung tatanungin niya, sabihin mo na lang dinala ko sila sa isang mahabang biyahe. Hindi na raw niya nasabi sa kanya na alam na ni Darius ang lahat ngayon ay may sakit na siya at nakahiga na sa ospital. Hindi rin sila naglakas loob na ipilit sa pagsama sa kanya. Matapos iwanan ang kanyang mga salita na nakabitin sa hangin, nagmamadaling umakyat si Arisa magpalit ng isang matalim at maayos na pantalon. Pagkatapos ay agad niyang inayos 2 bodyguard pa ang sumama sa kanya bago agad umalis para kay Jocasta.